Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapaghingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, bayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Teresita ng Niño Jesus. At nawa, sa tulong ni Santa Teresita na itinuturing na pantas ng simbahan, atin pong maunawaan ang mensahe ng atin pong narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Mayroon pong mga tinatawag para sumunod kay Kristo at mayroon din namang mga nagnanais sumunod kay Kristo. Sa konteksto natin, tayong lahat ng mga naririto ay tinuturing natin ang ating mga sarili na mga deboto ng Poong Nazareno. At bilang deboto, nagdidebosyon sa Nazareno, sinisikap natin na makapagsimba lagi dito sa dambana ng Poong Nazareno. Kung hindi man sa ordinaryong araw, sinisikap natin na tuwing Biyernes, lalo na kapag mga kapistahan, nobinaryo ng Nazareno, tayo po ay namamanata at nagsasabing, tuwing Biyernes, pupunta ako sa dambana ng ng Poong Nazareno. Hindi ka pinilit, pero ikaw ay nagkusa na pumunta. Yung iba naman po, napadpad lang, hindi maintindihan, paano ka nakarating dito? Yan ang tinatawag nating tinawag ka ng Nazareno ayon sa kanyang paraan, sa kanyang oras o panahon. Pero sa pagtatawag na ito, na sumunod sa kanya, kailangan din natin makita, maunawaan mabuti, alam ba natin kung ano itong ating pinapasok? Alam ba natin kung ano ang inaasahan sa atin kung susunod tayo kay Kristo? Kaya nga, number 1, nakatangian, dapat marunong kang makinig. Kasi sa pakikinig natin, either diyan ka mapapahamak o diyan ka maliligtas. Kung makikinig ka sa Poong Nazareno o magbibingi-bingihan ka sa Poong Jesus Nazareno. Kaya sinasabi mo, pwedeng, gusto ko pong magdebosyon sa Nazareno. Sigurado ka ba? Baka naman, kaya natin gustong maging deboto ng Nazareno kasi yung naririnig natin, marami ang yumayaman. Pag sinabing yumaman, pinagpapala. Kasi kapag nagdasal ka sa Nazareno, umaasenso ang buhay, umaayos ang buhay. Yung iba nakakapag-abroad, yung iba
yung business nila tuloy-tuloy, umaasenso. Kaya sabi ng iba, ay gusto ko na rin magdebosyon sa Nazareno. Kung ganun ang ating paniniwala, medyo may mali. Arang hindi angkop. Kasi ang pagsunod sa poong Nazareno ay hindi kaginhawahan na inaasahan natin na kaya tayo sumusunod pala sa Nazareno, kasi mayaman tayo, yumayaman tayo. Kaya nga ang sabi, sigurado ka ba na susunod ka sa akin? Mismo ang Nazareno, walang permanenteng matitirhan, ni walang matulugan, ni walang mapagpahingahan. Sigurado ka ba? Yung iba naman po, nandito ka na, tinawag ka na, pero mahirap po kung wala tayong babaguhin sa ating lifestyle. Kaya ito yung mga humahad lang. Magandang mapagnilayan natin, ano ba yung humahad lang para lubusan talaga tayong maging authentic o buong-buo na tagasunod ni Kristo. Kasi mahirap ngayon, okay, deboto ako ng Nazareno, pero uuwi ka pa rin sa hindi mo asawa. Deboto ako ng Nazareno, pero magnanakaw ka pa rin. Sige, oo, deboto ako ng Nazareno, pero magsusugal ka pa rin. Ito yung sinasabing, hindi tayo pwedeng ngayon sa kanya tayo, mamaya sa iba naman. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Ito yung paanyaya sa atin. Pag-isipan natin ng mabuti. Bago tayo lubusan na talagang magsabi na, para bang, di ba, minsan proud na proud tayo Katoliko ako. Sigurado kang Katoliko ka kasi sigurado ka ba? Sa ngayon, ang daming Katoliko, pero ang daming Katolikong magnanakaw. Maraming nasasabi, Katoliko ako, pero bakit iba ang values? Katoliko ba talaga tayo? O dahil lang bininyagan ka? Kasi pag sinabing Katoliko, Kristiyano, alagad ni Kristo, susunod kay Kristo. Kaya akala natin, di ba, minsan naikukumpara natin naikukumpara tayo, ay sa amin, sa simbahan namin, talagang mahigpit. May attendance pa. Talagang pupuntahan ka. Ay, sa relihiyon namin, talagang kapag fasting. Mga Katoliko, parang lousy. Ano lang maisipan. Pero kung tutuusin kasi, binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na magdesisyon. Kung susunod ka, tiyakin mo. Kung hindi naman, okay lang. Kasi hindi magiging kawalan kay Kristo kung tayo po ay hindi susunod sa Kanya. Pero malaking kawalan sa atin kung hindi tayo makakasunod sa poong Jesus Nazaren. Amen.